Hello mga ka-MT, nagbabalik na ang ating stock request na kung saan pwede kayo mag-request ng mga napupusuang stocks ninyo for us to analyze. Dahil gumaganda na ang market at marami na rin ang nagre-request na ibalik ito kaya sisimulan natin ito ulit. So itong stock request na ito, ginagawa ko ito every week at magpo-post lang ako sa FB page natin or dito sa TikTok kung makikita ninyo at you are free to comment ng mga stocks na gusto ninyong i-analyze ko ng libre para you can have an informed decision at magkaroon din kayo ng ibang opinion or perspective regarding doon sa analysis ninyo kasi baka medyo bias kayo, medyo bullish kayo sa stocks ninyo or medyo bearish at gusto nyo na magbenta. At least you will have a different inputs before making a decision. So disclaimer lang, ang video na ito ay guide lamang ninyo from a trader who has a 7 years of experience and 5 years being consistently profitable. Mas maigi pa rin na mag-due diligence kayo bago kayo pumasok sa isang stocks na gusto nyong bilhin or gusto nyo nang ibenta. So, as you can see, merong dalawang nag-comment dito, si Paul Santos, 3 stocks ang kanyang request, and itong si Sir Ryan J. So, 3 stock din yung ni-request niya. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's start with our index. Disclaimer, this video is not intended as a substitute for the investment advice. Investing or trading stocks is risky. All investors and traders should be aware of the risks involved. Any gains or losses incurred from following any of the strategies and techniques being shared in this video shall be sole responsibility of the viewer. Trade at your own risk. All viewers should gather information from multiple sources to create their own personalized investment strategies and trading system. Mahalaga kasi pag-usapan natin yung index kasi kung saan papunta yung index, mostly doon din papunta yung stocks or yung mga individual issues na napupusuan ninyo. Not unless, exception to the rule, medyo sobrang bullish talaga yung napusuan mong stock. So kaya kahit pabagsak yung index, lumilipad pa rin yung stock na yun or yung individual issues. Pero most of the time, kapag pataas ang index, minsan sumusunod yung individual issues. And most of the time, kapag pabagsak yung index, ganun din, sumusunod din yung individual issues. So, pag-usapan natin, let's start with the index. So, as you can see, meron tayong range. Naglalaro ang ating range dito. Ito, i-highlight natin. Ayan, 6,200 up to 6,500 since May. Diba? Kung makikita mo, or kung medyo bago pa nga mag-May, nag-rally na . So, nag-rally, nag-breakout dito. Ang tawag natin dito, false breakout kasi kinabukasan, nag-retrace ka agad na fake out tayo. So, kung bumili ka dyan, kunwari, individual issues to, bumili ka na fake out ka. So, usually, dapat magka-cut ka na sa 6,500. So, from May hanggang July, 2 buwan na po, nag-consolidate ang ating index. So, what's next, no? So, eto, kung nabasa ninyo sa post natin, dito may pinost ako pero pwede din yung basahin na lang or ipapaliwanag ko siya ulit dito. Etong 6,500, ano to tough resistance to, hard resistance, matibay to. Kaya medyo mahihirapan basagin ni index. So, as you can see, nag-retrace nga, nauntog sa 6,500 and at the same time, itong cyan line here, ito is MA200 to, 200-day moving averages to. Tapos, as you can see, nag-correct na siya. So, maaari ang gawin niya for the next few weeks is mag-retrace back to 6,200. Hopefully, mag-hold to. Chances are, mag-hold naman to. So, pwedeng 1 linggo siya mag-retrace, pwedeng 2 linggo, and then another 1 to 2 weeks para mag-rally. Okay? Tapos, after mag-rally, pwedeng ma-penetrate niya itong 6,500 at finally, mag-breakout na. So, yung breakout na ina-expect natin probably would landfall in between 2nd week ng August. Mga ganyan. Yan yung mga estimate natin. Okay? Dahil sa experience na natin sa pagtatrade sa market, medyo kahit papano napupulsuan natin yung market. So, bakit tayo nag-come up sa ganong analysis? Unang-una, kung makikita nyo, bukod sa hard resistance itong 6,500 or MA200, meron din tayo nakikita ang double top pattern. So, na-explain ko din yan sa libro ko, di ba? Earning Your First Million in Stocks. Hindi lang basta-basta double top. May mga criteria yan sinusunod. May mga sukat yan. May mga measurement yan na sinusunod natin para masabi natin na mataas ang chance na double top nga ito at magre-retrace. And we believe mataas talaga ang chance na magre-retrace to going back to 6,200. Okay? So, as you can see, yan yung magiging complete leg niya. Ito yung unang double top, ito yung pangalawa, tapos kapag nag-retrace yan, pabagsak, yan yung magiging complete leg niya. So,
for the next week and for the next 2 weeks, ang expectation natin sa market, medyo consolidation, medyo lie low, di ba? Kung may na mga napupusuan kang issues or individual issues, kailangan medyo hinay-hinay sa pagbili. Huwag kang bumomba ng bumomba, okay? So, simulan natin kay Boss Paul. Magaganda yung mga stocks na napili niya, PNB, Keeper, and Costco. Pag-usapan natin yung PNB. As you can see, ito yung chart ni PNB. Very healthy. Kung makikita mo, magaling pumili si Boss Paul. Talagang may momentum yung napili niya. Yun nga lang, may nakikita lang akong mga signs of parang malapit nang matapos yung momentum or yung pag-rally niya. Unang-una sa lahat is itong negative divergence. Kung makikita ninyo or kung makikita mo, Sir Paul, nandito na siya sa resistance at around 54.26 na untog, nag-retrace nung Friday. So kung hindi ma-hold itong MA9 and MA20, siguradong i-challenge niya ulit itong MA50 na merong minor support here, di ba? Sa around 50 pesos per share and at the same time, psychological support yan. Pag hindi pa rin yan ma-hold, more likely baka i-challenge yung 45.20 pesos per share na medyo significant resistance or support din. Kung makikita nyo, ayan o, in a bigger picture, talagang significant support siya. Okay? So, yan yung nakikita natin kay PNB. So, be very careful. Kung bibili ka pa lang, medyo I would not advise you. Malapit na rin ng X-date. Baka pagka after X-date, mag-gap down yan. Usually kasi after X-date, nag-gap down yan eh. So, ingat lang, no? So, kapag ka ganito, pag bibili ka pa lang, medyo i-manage mo yung expectation mo, i-manage mo yung risk mo, huwag ka mag-go all in dito. At kung magbebenta ka naman, mag-proper trail stop ka na lang. For example, nabutas itong MA9, nabutas itong MA20, pwede ka na magbenta dyan paunti-unti. So, mag-unload ka na dyan para ma-secure mo na yung profit mo, okay? So, next, dun sa isa sa request mo, Keeper. Ang kinagandahan kay Keeper, nung nag-breakout siya dito, malinis kasi siya. Kung maalala nyo, ito, kung hindi ako nagkakamali, ito yung SRO or yung FOO rather. Diba? Follow-on offering. Kumita din tayo dyan. Ito, yung pagkaka-open niya nung first day. Okay? So, alam ko FOO to. Kaya naalala ko to eh. So, medyo malinis, di ba? From 2.22 hanggang 3.7. So, pwede kang bumili upon breakout, di ba? So, or po pwede nga dito eh. Simula pa lang sa 1.74. Pwede, di ba? Kung makikita mo. Pero during that time kasi, medyo manipis pa yung volume. Napapansin ko to eh. So, kung gusto mo ng position hold, pwede ka na magsimula dito. Pero kung momentum trader ka, baka mainip ka, katulad ko. Maiinip ka, most likely baka dito na tayo pumasok, no? So, healthy pa rin yung chart. As you can see, yun nga lang, nauuntog na siya dito sa may around 3 pesos per share na psychological resistance. Na kapag kunwari, hindi nag-hold dito mga minor support, kunwari at around 2.6 pesos per share, pwedeng i-retrace niya yung 2.22 pesos per share. Ang problema lang dito is liquidity and at the same time, kung makikita mo, halos parehas din, negative divergence. Pero mas bet ko pa rin ang PNB compared kay Keeper. Yun kasi nga, eto, medyo illiquid siya. Okay? Pero malaki ang profit margin. Halimbawa, bumili ka dito sa may 2.22, ibato mo dito, di ba? 32%, 33%. Kung swertein ka, maibato mo ng 3.7, instant 68% gains ka na kaagad. Ang problema nga lang dito, hindi ka pwedeng bumolium kasi nga, baka maipit ka dahil illiquid siya. Yun lang yung problema kay Keeper. So, chart-wise, ingat, baka mag-retrace. Yun ang comment ko dyan. Kung bibili ka pa lang, medyo wag muna. At kung magbebenta ka, again, trail stop na lang. Yan ang friend mo ngayon. Trail stop is your friend. Next or last stocks mo, Costco. Actually, sa tatlong binanggit mo, PNB and Costco talaga yung mga nasa watch ko kasi napakaganda ng chart structure niya. However, ito may however tayo. Itong si Costco kasi nagpo-form siya ng double top. Pwedeng i-try niyang i-challenge itong 748 pesos per share. Pero magiging yung double top niya medyo mas malaki lang yung right top niya. Yung pabilog na ganun. So, pwedeng ganun ang maging hitsura niya kapag talagang trinay niyang i-challenge 748 pesos per share. And at the same time, may negative divergence pa rin. So, meron din upcoming na dividend. Baka after the X date, yun nga, katulad ng sinabi ko kay PNB, baka mag-gap down. So, ingat-ingat.
Kung ikaw naman yung tipo ng tao bumili at around 5.6 pesos per share, kasi ito obvious na to, low-brainer to. I think lahat ng momentum trader, including me, mapapasukan mo to, matatrade mo itong si Costco. Kasi pagka-breakout dito, dapat bumili ka na. Okay? Bili ka dito, diba? Nung nagkaroon ng dividend dito, ayan, kung maalala nyo, nagkaroon ng dividend, bumagsak siya, diba? Pero bumawi naman at the end of the day. Okay? So, nag-form ng consolidation, maantay mo pa yan, tapos nag-breakout another here, and then nag-form ng consolidation. So, breakout here is a no-brainer buy. Dapat bumili ka na dyan. Tapos, ibabato mo, syempre, sa nearest resistance. And that would make you around 20% gains. So, after nyan, nag-breakout dito, yun nga lang, medyo humina. After ilang araw, nag-retrace, di ba? Magpo-form ng double top. So, kung ikaw yung tipo ng tao na bibili pa lang, I would discourage you. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na nag-iisip na magbenta, Sir Paul, congrats sa'yo kung magbebenta ka. Again, trail stop ang maipapayo ko. Trail stop is your friend. Kasi itong next resistance natin, kung makikita nyo, at 7.48 pesos per share, medyo matibay din to. Kung makikita mo, no? Ayan, no? Matibay din yan. Compared dito sa may 663. Yan. So, kung nakabili ka dito, maibabato mo dito, hopefully, meron ka pang 33 or 34% gain. So, congratulations sa'yo. Hopefully, ma-trail stop mo yan. At huwag ka na masyado maging greedy na magdagdag or hawakan pa ito hanggang sa baka ma-breakdown niya na itong 6.63 hanggang sa baka bumalik sa entry price mo or entry level, imbis na kita na naging bato pa, no? So, let's move on kay Sir Ryan, RRHI, JFC, and SMC. So, pag-usapan natin si RRHI. Okay? So, si RRHI, ang problema sa kanya, choppy siya. Ibig sabihin, sideways. You cannot make money on this one. Pangalawa, illiquid din siya, no? Kahit na sabihin mong blue chip, kilalang company, illiquid siya for me. And then, maraming mga negative or marami akong napupuna sa chart niya. For example, double top, di ba? Negative divergence. So, buying, I would not suggest for you to buy. Kung meron kang shares neto, for me, I think, observe mo muna kung saan siya papunta. Baka malamang sa malamang, mag-sideways lang yan, mag-consolidation. So, you have to decide kung talagang ilalagay mo dyan yung pera mo, baka matulog lang yung pera mo kay Robinsons. Okay? So, JFC, moving forward, halos ganun din. Yun nga lang, medyo hindi siya illiquid kay JFC. Hindi siya illiquid. Yun nga lang, nagre-range siya in between 216 to 238 pesos per share. So, in this case, pwede mag-range trade ka. Buy ka ng 216, bato mo ng 238 or 235, and that will yield you of around 10%. Yun nga lang, hindi to momentum. Medyo matagal-tagal na antayan. Kasi kung makikita mo, itong from 216 to 238, lumagpas ng konti, it takes you 1.5 months, diba? Starting April, diba? April 7, April 8, tapos na-hit niya yung target, May 19 na. So, more than, diba? 1.5 months. So, kung kaya mo mag-antay ng 1.5 months for the profit of, magkano to? 10%, not bad, diba? Hindi mo pa rin din kikitain sa bangko yan, sa time deposit, yung 10% sa loob ng 1.5 buwan. Pero kung mainipin ka katulad ng mga ibang trader, katulad ko rin, baka hindi ko to sakyan or hindi ko to laruin. But it's up to you, no? Kanya-kanyang diskarte naman tayo, kanya-kanyang strategy. Ang importante, kumita ka ng pera sa market. SMC, I would not suggest it for you to buy kasi kung makikita mo, sobrang illiquid, sobrang choppy. So, no words enough to explain even further for SMC. So, I think avoid. Sa tatlong pinili mo, JFC lang yung nagugustuhan ko. Kung gusto mo mag-range trade, yun lang. Ang may papayo ko, kung hindi ka mainipin, pwede na yun. Basta you know how to manage your risk, pagka hindi nag-hold yung etong support, etong 216 pesos, dapat you should know how to get out correctly. Okay? So, ayun lang. I hope nagustuhan ninyo. And next week or on Monday, magpo-post ulit tayo ng stock request. And huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para kapag may mga bago tayong labas na stock request episode, talagang magiging updated kayo sa bagong upload na video. Good night and God bless.